Nagbubukas ang pelikula noong 1127 AD nang makuha ng isang grupo ng mga English Crusader Knight ang isang napakalaking red ruby mula sa sinaunang Egypt. Inililibing nila ito sa kanilang sariling libingan, umaasa na walang makakahanap nito. Lumipat ang eksena sa kasalukuyang London, kung saan natuklasan ng isang construction crew ang ilang libingan ng mga kabalyero sa parehong lokasyon. Isang siyentipiko na nagngangalang Henry Jekyll ang nag-imbestiga sa site at pinaghihinalaan na ang libingan ay nauugnay sa kwento ni Amanet. Siya ay isang sinaunang Egyptian na prinsesa na sadyang tinanggal sa kasaysayan ng kanyang sariling mga tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa sinaunang Egypt, makikita natin ang kwento ni Prinsesa Amanet, ang nag-iisang anak na babae ng isang pharaoh. Siya ay sinanay bilang isang mandirigma at dapat na mamuno sa kaharian pagkatapos ng kanyang ama. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga plano nang muling mag-asawa ang kanyang ama at magkaroon ng isa pang anak na lalaki na naging tagapagmana. Sa kabila nito, tumanggi ang prinsesa na isuko ang kanyang mana at nakipagkasundo kay Set, ang Diyos ng kamatayan ng Ehipto. Ipinangako niya sa kanya ang dakilang kapangyarihan kung tutulungan siya nitong kumuha ng katawan ng tao para magkasama silang mamuno bilang hari at reyna. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang espesyal na punyal upang ilipat ang kanyang espiritu sa katawan ng isang tao. Sa paghawak sa punyal, nakakuha si Amanet ng mga superpower. Ang kanyang katawan ay natabunan din ng mga tato, ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang pupils sa mata ay nadoble. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ng kanyang ama at tinapos siya, ang kanyang asawa, at ang kanilang bagong panganak na anak sa malamig na dugo. Pagkatapos, sinubukan ni Amanet na isakripisyo ang kanyang kasintahan upang bigyan ng pisikal na anyo ang Diyos na si Set. Ngunit bago niya magawa iyon, may mga pari na nakialam at tinapos ang kanyang kasintahan. Para sa kanyang mga kasalanan ng pagpatay sa kanyang pamilya, si Amanet ay hinatulan ng parusa at binalutan ng tela ng habang buhay at tinatakan sa isang sarcophagus. Pagkatapos ay inilibing siya sa Mesopotamia sa isang libingan na puno ng mercury upang pigilan ang kanyang masamang espiritu na makatakas. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa kasalukuyang digmaan sa Iraq, kung saan natin makikilala ang dalawang Amerikanong militante, Sergeant Nick Morton at Corporal Chris Vail. Kasalukuyan nilang nilalabag ang utos ng kanilang mga nakatataas at nagmamaneho sa isang nayon na dinagsa ng mga rebelde. Nais pala ni Nick na maghanap ng mahahalagang artifact mula sa sinaunang mundo na maaari nilang ipuslit pabalik at ibenta sa black market. Gayunpaman, malinaw na tutol si Chris dahil maaari silang malagay sa gulo at hindi rin ligtas ang lugar. Hindi nagtagal, ang duo ay tinambangan ng mga kaaway mula sa lahat ng panig na may putok ng baril sa lahat ng dako. Sinusubukan nilang lumaban, ngunit nauubusan na sila ng bala at ang mga rebelde ay nasa napakaraming bilang. Nang walang ibang opsyon, nagutos si Nick ng airstrike upang maalis ang mga rebelde. Di nagtagal, dumating ang ilang sasakyang panghimpapawid ng militar at ang nayon ay nawasak ng mga misail na inilunsad mula sa itaas. Ilang mga pagsabog pagkatapos ay nangyari na nagpaguho sa tuktok na layer ng lupa at nagbukas ng isang butas sa lupa. Si Nick at Chris ay sinipsip dito at nakakagulat na natuklasan nila ang isang napakalaking sarcophagus doon na talagang libingan ni Amanet. Dahil masyadong mabigat ang artifact para magnakaw, ipinaalam ng dalawa sa kanilang commanding officer, si Colonel Greenway, ang kanilang natuklasan. Di nagtagal, dumating ang Greenway kasama ang ilang mga sundalo upang siyasatin ang mahalagang nahanap. Kasama niya ang British archaeologist na si Jenny Halsey na agad na sinampal si Nick nang makita siya. Lumalabas na nagkaroon ng one-night stand ang dalawa sa Baghdad ilang araw ang nakalipas. Ngunit habang siya ay natutulog, ninakaw niya ang kanyang mapa ng lugar na ito at lumabas. Kasunod nito, kinuha ni Nick, Chris at Jenny ang kanilang mga flashlight at pumasok sa loob ng nakakatakot na butas upang mag-imbestiga. Pagdating doon, natuklasan nila ang isang libingan na tila binabantayan ng mga sphinx. Ang kakaiba ay ang mga sphinx ay nakaharap sa loob sa halip na palabas at maraming mga kadena ang humahawak sa sarcophagus pababa. Sinuri ni Jenny ang nahanap at napagtanto na ang mga nilalaman ay nagkakahalaga ng milyon-milyong pounds. Habang nag-e-explore pa sila, napansin nila ang mercury na dumadaloy sa lahat ng dako. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jenny na sa sinaunang mitolohiya ng Egypt, ang mercury ay pinaniniwalaan na nagpapahina sa kapangyarihan ng mga demonyo. Nang makakita ng nakakatakot na lugar, natakot si Chris at nagmungkahi na umalis sila, ngunit tumanggi ang iba. Nagpapairita ito sa mga lalaki kaya pinutol niya ang kadena na humahawak sa sarcophagus, dahilan upang tumaas ito. Kaagad pagkatapos, isang malaking grupo ng mga gagamba ng kamelyo ang lumitaw ng wala saan
at ang isa sa kanila ay kumagat pa kay Chris. Samantala, naranasan ni Nick ang isang pangitain ni Prinsesa Amanet na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapalaya sa kanya at tinawag siyang aking pinili. Ngunit ibinalik siya ni Jenny sa kanyang katinoan at humingi ng tulong sa pag-alis ng libingan sa lugar. Pagkatapos nito, inilagay nila ang sarcophagus sa sasakyang panghimpapawid at tumungo sa London. Si Chris, na nakagat ng gagamba, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Sinusubukan niyang buksan ang sarcophagus sa hindi malamang dahilan. Nang pagbawalan siya ng Greenway na gawin iyon, marahas siyang sinaksak ni Chris. Naalarma nito ang iba pang mga sundalo at naghahanda silang gumanti. Nakipagbuno si Nick ng baril mula sa isa sa kanila at nagbabantang barilin kung sasaktan nila ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang sinubukan siyang salakayin ng sinaniban na si Chris, napilitan si Nick na patayin siya sa mismong lugar. Sa sandaling ito, ang eroplano ay sinalubong ng isang malaking kawan ng mga uwak. Binasag nila ang salamin at agad na tinapos ang piloto at co-pilot. Naging sanhi ito ng pagkahulog ng sasakyang panghimpapawid at mukhang wala nang makakaligtas. Sa pag-ikot ng orasan, iniligtas ni Nick ang buhay ni Jenny sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tanging parasyon na mahahanap niya at itinapon siya sa dagat. Hindi nagtagal, bumagsak ang eroplano sa kanayunan ng Ingles at lahat ng pasaherong sakay ay namatay. Kinabukasan, makikita natin ang mga bangkay ng mga sundalo na inilatag sa isang morgue room. Ngunit si Nick, na idineklara ng patay, ay biglang nagising at pinunit ang plastic bag. Tinitingnan niya ang kanyang sarili at laking gulat niya nang matuklasan niya na wala siyang senyales ng anumang mga galos o pinsala. Sa sandaling iyon, lumitaw ang multo ni Chris at ipinaalam kay Nick na siya ay isinumpa ni Amanet na naglalayong gamitin siya bilang isang sisidlan para kay Seth. Bago pa siya makapagpaliwanag pa, pumasok si Jenny at ilang doktor sa morgue. Hindi nila makita ang multo na si Chris, ngunit laking gulat nila nang makitang buhay at maayos si Nick. Sa ibang lugar, sa crash site, 2 opisyal ang nag-iinspeksyon sa mga lobby. Napansin ng isa sa kanila na ang sarcophagus ay nabuksan sa panahon ng pag-crash. Nakita niya ang katawan ni Amanet na isang mummy at tinawag ang kanyang partner para tingnan ito. Ngunit biglang nagising si Amanet at sinaksak siya ng kamay sa mata. Pagkatapos ay tinapos niya siya at sinipsip ang enerhiya mula sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pangalawang opisyal at natakot nang makita ang putol-putol na bangkay ng kanyang kinakasama. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit tinapos siya ni Amanet at naubos din ang kanyang lakas. Ang prosesong ito ay nagpapabago sa kanya at nagbibigay sa kanya ng higit pang mga katangian ng tao. Pagkatapos magkaroon ng kaunting lakas, inutusan niya ang 2 bangkay na bumangon bilang mga zombie at maging mga alipin niya. Sa isa pang eksena, sina Nick at Jenny ay nasa pub, sinusubukang maunawaan kung paano siya nabuhay muli. Pinasalamatan siya ni Jenny sa pagligtas sa kanya at ipinaliwanag niya na binasa niya ang mga hieroglyphs sa sarcophagus. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kwento ng Egyptian prinsesa na si Amanet at ang Diyos ng kamatayan, na si Seth. Ipinaalam din sa kanya ni Jenny ang tungkol sa isang sinaunang artifact na kilala bilang Dagger of Seth. Ang handle nito ay nilagyan ng ruby, at tanging ang kutsilyo at ang batong magkasama ang makakapagbigay kay Seth ng kapangyarihan upang makakuha ng pisikal na anyo. Sigurado si Jenny na nakatago ang artifact na ito sa isang lugar sa Europe dahil ninakaw ito ng mga English Crusaders. Pagkatapos, dumating ang 2 sa lugar ng bumagsak na eroplano. Ngunit higit pang dinala ni Nick ang nalilitong si Jenny sa isang sinauna at abandonadong gusali. Ito pala ang pahingahan ng mga puntod kung saan inilibing ang mga English Crusaders. Habang ginagalugad ang site, nag-blackout si Nick at biglang nahanap ang sarili sa loob ng isang simbahan kung saan nakuha at pinigilan siya ng ilang zombie. Sa sandaling ito, ginagawa ni Amanet ang kanyang grand entrance at tinawag siyang kanyang napili. Pagkatapos ay sinira niya ang isang estatwa na inihayag ang punyal na nakatago sa loob nito. Sinubukan ni Amanet na tapusin ang ritual na magpapabago kay Nick bilang Seth. Ngunit bigla siyang huminto nang mapansin niyang nawawala ang ruby sa handle ng punyal. Dumating din si Jenny sa lugar na nakakagambala kay Amanet at sa kanyang mga zombie. Ang galit na prinsesa ay nagmamadaling salakayin si Jenny na nagpapahintulot kay Nick na palayain ang sarili. Nilalabanan niya ang mga zombie gamit ang punyal at nagawang talunin sila. Pagkatapos ay tumakas ang 2 sa lugar at nagmaneho palayo sa kanilang van. Ngunit maraming mga zombie ang lumitaw sa kanilang landas na naging sanhi ng pagliko at pagbagsak ng van. Kasunod nito, dahan-daang nilapitan ni Amanet ang crash site ngunit maya-maya, ilang armadong lalaki ang nagpakita at binaril siya ng mga bala na may mercury tipped.
Matagumpay nilang napigilan siya at tinulungan din ang dalawa na makaalis sa pagkawasak. Sa susunod na eksena, dumating sina Nick at Jenny sa isang pasilidad na nakatago sa ilalim ng Natural History Museum ng London. Habang naglalakad si Nick sa mga bulwagan nito, napansin niya ang mga kakaibang artifact, kabilang ang isang bungo na may mga pangil at kamay na may kaliskis. Sa kalaunan ay nakilala niya si Henry Jekyll na naging amo ni Jenny. Ipinakilala ng siyentipiko ang kanyang sarili bilang pinuno ng Prodigium, isang lihim na organisasyon na nakatuon sa pag-alis ng mga nakatago at naglalaman ng mga madilim na puwersa. Samantala, mahigpit na pinipigilan si Amanet na may mercury na ibinuhos sa kanyang mga ugat upang mapanatili siyang mahina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Henry kay Nick na ang kanyang pasilidad ay ang tanging may kakayahang alisin ang kanyang sumpa. Ngunit sinabi ni Amanet na ang kanyang kapalaran ay selyado at ang sumpa ay hindi na mababawi. Samantala, isa pang archaeological team ng Prodigium ang nakikitang naguhukay sa libingan ng Crusader. Hindi nila inaasahang natuklasan ng Ruby, na nalaman din ni Amanet dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Para makalaya, ipinatawag niya ang isang gagamba at inutusan itong gumapang sa tainga ng isang Prodigium technician. Ang sinaniban na technician ay sinira ang bahagi ng makina na nagpapagana ng mercury sa kanyang mga ugat. Nang maglaon, ipinaalam din kay Henry at sa koponan ang tungkol sa pagkatuklas sa Ruby. Sinubukan ni Henry na mag-inject ng serum sa sarili, ngunit pinigilan siya ni Nick at humingi ng mga sagot tungkol sa kung ano ang balak nilang gawin sa susunod. Inihayag ng siyentipiko na dapat nilang patayin si Nick dahil siya ang sisidlan na pinili ni Amanet upang dalhin si Seth sa mundo. Ikinagagalit ito ni Nick, ngunit iginiit ni Henry na ito ay isang kinakailangang sakripisyo para sa higit na kabutihan ng sangkatauhan. Hindi handang sumuko sa kanyang buhay, ninakaw ni Nick ang serum ni Henry at sinubukang tumakas, ngunit ito ay nagpapatunay na isang malaking pagkakamali. May split personality pala ang scientist at regular niyang tinuturok ang serum para maiwasan ang transformation. Ngunit nawalan na siya ng kontrol at naging sadista at marahas na alter ego na si Edward Hyde. Nang makita ito ng gwardya ay nagawang kunin si Jenny. Gayunpaman, si Nick ay nananatiling nakakulong sa loob kasama ang nagising na halimaw na nagsimulang brutal na talunin siya. Pilit na sinisikap ni Jenny na basagin ang bulletproof na salamin para iligtas siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kapag ang mga bagay ay mukhang malungkot para sa ating bayani, nagawa niyang kunin ang injection at iturok ito sa galit na siyentipiko. Matapos huminahon ng sitwasyon, umalis sina Nick at Jenny sa pasilidad upang hanapin ang Ruby at sirain ito. Sa kabilang banda, napalaya ni Amanet ang sarili mula sa kanyang mga tanikala at tinapos ang ilang sundalo. Sinipsip niya ang enerhiya ng buhay mula sa maraming lalaki ng Prodigium bago makuha ang Dagger of Set. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang maitim na kapangyarihan para basagin ang lahat ng salamin sa Prodigium headquarters. Pagkatapos ay dumating siya sa libingan ng Crusader at muling binuhay ang mga bangkay ng mga kabalyero. Sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na tinapos ng mga zombie ang lahat ng mga sundalo ng Prodigium sa libingan. Nagbibigay daan ito kay Amanet na kunin ang nawawalang Ruby at ibalik ito sa pommel ng punyal. Sa ibang lugar, nahanap ni Nick at Jenny ang multo ni Chris na gumagabay sa kanila patungo sa Ruby. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, sila ay naharang at sinalakay ng mga bangkay ng mga Crusader. Sinisira ng mga zombie ang isang pader na naging dahilan upang mahulog sila sa tubig ng imburnal. Ngunit sa kabila ng mga posibilidad, ang dalawa ay matapang na lumalaban sa kanila kung saan si Nick ay namamahala upang basagin at punitin ang kanilang mga ulo. Pagkatapos nilang palayain ang kanilang mga sarili, sinubukan nilang maabot ang ibabaw at umalis. Ngunit sa kasamaang palad, lumitaw si Amanet nang wala saan at kinaladkad si Jenny sa ilalim ng tubig. Pilit na hinahabol ito ni Nick at sa oras na maabot niya ito, tuluyan nang nawala si Jenny. Ang isang wasak na Nick pagkatapos ay naglunsad ng isang pag-atake kay Amanet ng buong lakas. Ngunit halatang wala siyang kalaban-laban sa kanya at sa huli ay nasugatan. Ipinaalam sa kanya ng prinsesa na may mga kapalarang mas masahol pa sa kamatayan at nasa mas mabuting lugar si Jenny. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa leeg at sinabing dapat siyang sumuko sa kanya dahil kapag natapos na ang lahat, magpapasalamat siya sa kanya. Ito ay tila nakumbinsi si Nick at hinayaan niya ang kanyang sarili na halikan ni Amanet. Ngunit ito pala ay isang trick lamang at agad niyang inagaw sa kanya ang punyal. Pagkatapos ay nagpasya siyang sirain ng Ruby, umaasa na wakasan ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Gayunpaman, sinubukan ni Amanet na baguhin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pag-angkin na kung hahayaan niya ang kanyang sarili na angkinin siya
siya ay magiging isang makapangyarihan at magagawang kontrolin ang buhay at kamatayan. Nang marinig ito, tumingin si Nick kay Jenny at napagtanto niyang wala na siyang ibang gusto kundi buhayin siya. Ngunit naiintindihan din niya na ang ritual ay magbibigay kay Amanat ng kapangyarihan sa kanya. Kaya naman, pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, sa halip ay sinaksak niya ang sarili sa puso. Nagiging sanhi ito sa kanya upang sumailalim sa pagbabagong anyo at ang kanyang mga mata ay naghiwalay sa dalawang hanay ng mga pupil. Natuwa si Amanat sa nakita at maingat na nilapitan siya ni Nick. Sa palagay niya ay hahalikan siya nito, ngunit si Nick ay nagsimulang umatake sa kanya gamit ang kanyang mga bagong superpower sa halip. Madali niyang nadaig ang prinsesa, itinulak siya at sinimulang higupin ang enerhiya ng kanyang buhay. Sa huli, naubos ang lakas ni Amanat at bumalik sa kanyang natuyot na mummy form. Susunod, ginamit ni Nick ang kanyang kapangyarihan para buhayin si Jenny. Ngunit kapag siya ay sa wakas ay nabuhay muli, umalis na si Nick at iniwan siyang nalilito. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, kalaunan ay napansin niya si Nick na nagtatago sa mga anino. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha kahit na ilang beses na siyang tinawag ni Jenny. Dahil dito, napagtanto niya na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang buhay. Habang lumuluha, nakiusap si Jenny sa kanya na manatili, ngunit nagpaalam si Nick at umalis dahil alam niyang hindi na siya tao. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa ilang araw mamaya, kung saan makikita natin sina Henry at Jenny na nanunood habang ang mummified na katawan ni Amanat ay sinilyado sa isang sarcophagus. Ang sarcophagus ay pinupuno ng mercury upang maiwasang makatakas muli ang prinsesa. Sa ibang lugar, sa disyerto, makikita natin si Nick kasama si Chris na binuhay niyang muli. Ang pelikula ay nagtatapos habang ang dalawang matalik na magkaibigan ay sumakay sa kanilang mga kabayo patungo sa isang bagong pakikipagsapalaran. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.